Tama ba? Ayun naman, ang gagawin natin is kukunin natin yung remainder. Ano? So, as you can see here in the screen, we're going to use the Taylor's remainder theorem. Take note that the remainder for a Taylor series is considered as the maximum error for a function. Ano? Given na dito sa maximum error natin yung mga A na kung saan naka-center yung ating data, yung ating value of X. Given na din dito yung X natin. Ano, pero may idagdag tayo dito. Ito yung ating Z. Yan. Lagi nyo tatandaan that R sub n of X or the remainder ng ating Taylor's remainder theorem is equivalent sa n plus 1 derivative ng f of z times x minus c raised to n plus 1 all over n plus 1 factorial. Okay? Take note that n is from the highest degree of the truncated highest degree of the polynomial na lang. Highest degree of the polynomial. Okay? Ano ibig sabihin yan? Na, kasi di ba tandaan niyo engineers, itong ating equation for Taylor series. Di ba yan? Ito yung ating equation for the Taylor series. As you can see, if we try to expand our equation, we're going to get this x minus a raised to a value of n. Tama ba? Kung ano man po yung ating magiging highest degree mula dun sa ating truncation or dun sa ating polynomial, yun yung magiging value ng n. Again, n ay makukuha dito sa ating highest degree. Ano, highest degree ng ating x minus a. Yun na yun. Yun ang clue doon, yung x minus a. Naintindihan? Say for example, yung inyong n, umabot ng 4. Ano? Therefore, to solve for the remainder ng polynomial na yun, we're going to have here the remainder in 4th degree or r of x in the 4th degree equals to n plus 1 derivative ng f of z, which is 5th derivative ng f of z. Tama ba? Times x minus c or x minus a. Tapos ito ay n plus 1, which is 5. All over 5 factorial. Ano? Kung ano man yung highest degree natin ng polynomial or yung ating highest degree ng x minus c or x minus a, yun na po yung ating gagawing subscript n equals to 4. Kaya yung ating equation sa Taylor's remainder theorem ay naging r sub 4 of x equals to 5th derivative ng f of z times x minus c raised to 5 over 5 factorial. Again, c is the center of radius of convergence. Yan yung center. No, sabi ko nga sa inyo, kunyari ito yung A, nandito yung X. Or C. Maalin lang dyan, A or C. Okay. Ang tanong, sino naman po si Z? Si Z ay nasa pagitan ng X and C or X and A. Take note, mas maliit po ang value ng A kaysa sa C. Mas maliit ang value ng A kaysa sa X. Okay? Kumbaga, nasa pagitan natin si Z. Mamimili na lang dyan kung nasaan si Z. But take note, no, ang kailangan natin is remainder or the max error. So, in order for us to determine what is the value of Z,
nandoon lang yan sa range ng a to x. Nasa range lang yan ng a to x. Mamimili lang kayo kung sino po ba ang value ng z sa a to x ang magpapa-maximum error. Magpapa-maximum error. Later on pa natin ito magagamit. So siguro, focus muna tayo sa pagsasolve ng ating remainder. Say for example, yan ang ating problem. Use Taylor's remainder theorem to determine the maximum error of the approximation f of x equals to e raised to x near x equals to 1 with the polynomial f sub 4 of x equals to e plus e times x minus 1 plus e over 2 x minus 1 squared plus e over 6 x minus 1 cubed plus e over 24 x minus 1 to the fourth. Take note that x equals 1 here is what we call the A. Yan na yung center. Hindi kasi sinabi na x equals to 1. Ang sinabi near x equals to 1. So, kumbaga, yung ating true value for x, malapit daw sa 1. Okay? Hindi ibig sabihin nito ay ito na yung value ng x ha. Yung near x equals to 1, nandoon yung ating center. Naintindihan po? Ha? So, this x equals to 1 here is actually the A or the C. Naintindihan? And, actually, ito namang A na to, nandito na din yan sa equation. Paano mo nasabi? Kagaya nito, di ba? Sa Taylor's remainder, sa Taylor series, meron tayong x minus A. Doon, di ba? Ito na din yung pattern na x minus A. Pansinin nyo. Ito na din yung x minus A natin. Ito na yung x minus A na naka-raise pa sa power ng n. Naintindihan? Nagets po ba yun? Yung sinasabi kong yun? Yes, sir. Na yung x minus 1 dito, yun na yung x minus A. Therefore, A natin is equivalent to 1, which is, yun na, yung near equals to, near sa x equals to 1. Okay. So, paano natin ito isosolve? Again, kailangan nating i-determine dito yung ating value of n. Hindi nyo na kailangan mag-alala kasi nga, ang value ng n ay makikita dito sa highest degree ng x minus a. Tama ba? Kita. Ano ngayon ang value ng n natin? Value of n is 4. Tama ba? Nasundan? Sundan. So, if n equals to 4, ano yung kailangan natin kuhanin na remainder? That will be r sub 4 of x. Sundan? So, kung ang n mo equals to 4, ang remainder niya will be r sub 4 of x. Ano ngayon yung ating magiging equation? That will be fifth derivative ng f of z. Tama. Kasi n plus 1 yun eh. N plus 1 derivative of f of z multiplied by the x minus c, which is, or x minus a, which is x minus 1. Tama ba? Raised to n plus 1, which is 5. All over 5 factorial. Nasundan po ba? Kung bakit naging 5? Okay. So, nasundan. Kailangan nating i-evaluate. Paano kinukuha yung ating fifth derivative of f of z? Take note that we want to get the maximum error from this function of x. From this function of x. Therefore, in order for us to get this fifth derivative of f of z, we must get first the fifth derivative of f of x. Nasusundan? In order for us to get the fifth derivative of f of z, we need to get first the fifth derivative of f of x. As you can see,
What is the fifth derivative of f of x? That will be still e raised to x, tama ba? Taking the derivative of e raised to x, lagi lang e raised to x. Ano? So, if this is e raised to x, what is fifth derivative ng f of z? So, what you're going to do is just substitute x as z. So, fifth derivative ng f of z is e raised to z. Naintindihan? Na-gets? Yes po. Kung na-gets na, evaluate na natin to. So, we're going to have here r sub 4 of x equals to the fifth derivative of f of c, which is e raised to z. We have here x minus 1 raised to 5 all over the 5 factorial, which is 120 if we try to evaluate. Okay? Therefore, this is our final answer. Nasundan? Nasundan po? Again, para ma-solve to, no, itong ganito equation, alamin nyo yung n, alamin nyo kung sino yung hahanaping remainder, kagaya nito, r sub 4 of x, kunin nyo yung equation. And then, kunin natin yung fifth derivative or yung n plus 1 derivative nung ating f of x. Ano? Tapos evaluate nyo lang. Naintindihan? Sundan. Sino po may tanong? Wala na tanong? Tuloy natin. Wala po, sir. Sa pang problem. How about this problem? Use Taylor's remainder theorem to determine the maximum error of the approximation f of x equals to square root ng 1 plus x squared near x equals to 1 with the function or the polynomial f sub 1 of x equals to square root of 2 plus square root of 2 over 2 x minus 1. Okay. Tanong, what is the value of n? What is the value of n here? 1 po. 1. Bakit 1? Kasi, sabi natin, ito yung x minus 1, yun na yung x minus a natin, tama ba? Ano? Tapos yung x minus 1 mo, naka-raise pa sa 1. Tsaka, ito na din yun, no? Diba? Your polynomial is in the first degree. So, yun na yung n. So, n yung equals to 1, hahanapin natin si r sub 1 of x. Tama ba? So, r sub 1 of x is equivalent to, you have here, second derivative of f of z. Tama ba? Times x minus a or x minus c, which is ito, x minus 1. Tama ba? Raised to 2 all over 2 factorial. Nasundan? Nasundan po? Okay, so nasundan. Kunin naman natin si second derivative ng f of z. Start tayo dito. Dito ako nang sumulan. Ano ang ating f of x? Ito, di ba? Ito ang ating f of x. Kunin natin si f prime of x. This derivative nito. We have here 1/2 multiplied by 1 plus x squared raised to negative 1/2. Tama ba? Times pa sa derivative of the inside function, which is 2x. Nasundan po? Yes, sir. Nasundan. Thumbs up nga kung nasundan yung derivative nito. Okay. Tapos evaluate lang natin. Diba? Ito makakancel. Ito makakancel. So, matitira pala sa atin is
f prime of x is equivalent to x all over the square root ng 1 plus x squared. Sundan? Nasundan? Okay. So, nasundan. Sino kailangan natin? Si second derivative. So, pagkuha ng second derivative nito, gagamit ka ng quotient rule. Tama ba? Low D high minus high D low over low squared. Tanda pa yun. Derivative ba? Low D high minus high D low over low squared. O low. Ano yung low natin? Square root ng... wait lang, di pala kita. Dito ko na itutuloy ha. Okay lang ba? So, f double prime of x, low D high. Low, which is square root ng 1 plus x squared, derivative of high. So, 1. Sundan. Minus high times the derivative of this. Di ba yung derivative nito ay ito na din? Tama ba? Yung derivative ng low is still ito na din. Nagets po yung point ko. So, yun na lang i-multiply ko. X over square root ng 1 plus x squared. All over low squared. Square natin to. Magiging 1 plus x squared. Tama ba? Sundan. Nakasunod pa. Okay pa kayo. After nyan, evaluate natin. Itong dalawang ito at saka ito, pagsamahin natin sa isang denominator. So, ito mangyayari, magiging 1 plus x squared na lang. Tama ba? Minus x squared. Kasi x times x. Nasundan? All over square root ng 1 plus x squared, tapos all over pa nito. Nasundan po? Sino narito doon? Ang ginawa ko lang dito, pinagsama ko lang to at ito ng denominator. Di ba? Pag ang mangyayari, i-multiply mo yan eh. So, mangyayari, magiging 1 plus x squared. Tama ba? O, simplify natin. Ito, cancel. Ito, mga cancel. So, matitira na lang is 1 over square root ng x 1 plus x squared all over 1 plus x squared. Tama ba? Paano na, anong evaluation nito? Parang ano yan eh, 1/2 divided by 2. Ano magiging sagot niyan? Hindi naman walang sagot dyan, di ba? Ang sagot dyan ay 1/4 sa 1/2 over 2. Tama ba? So, ganun lang din dito. Ilalagay mo na lang to dito sa taas. So, mangyayari, ito ay magiging f double prime of x becomes 1 over 1 plus x squared times square root ng 1 plus x squared. Tama ba? Sundan. Pero hindi pa tayo tapos. Kasi, by loss of exponent. Tama ba? Same base sila, di ba? Same base. Anong exponent ng 1 plus x squared dito? 1. Exponent ng 1 plus x squared dito, 1/2. Tama ba? So, by the loss of exponent, yan ay magiging 1 over 1 plus x squared raised to 3/2. So, that will be our f double prime of x. Nasundan? Kaya pa ba? Nasundan pa? Ayan, dali lang yan. Okay na. Ano yung ating f double prime of z? Palitan nyo lang yung x ng z. Okay? Nasundan po ba yan? Ano kayo ng final answer? Ano ang ating final answer? So, r sub 1 of x equals to
This one. Pero papalta ko lang ng z. So we have here 1 over 1 plus z squared raised to 3 halves times x minus 1 quantity squared all over 2. Tama? Yung 2 factorial kasi ay 2. Pagsamahin ko na lang siya. So ito magiging x minus 1 quantity squared all over 2 times 1 plus z squared raised to 3 halves. So that will be our r sub 1 of x. Yan ang ating final answer. Okay? Sundan po? Yes po. Sir, tanong lang po. Kunyari po, nakalimutan pong i-simplify. Pero yung R1x is equal to 1 over 1 plus z squared. Yun po, pwede po Ito. yun na yung, yan pong nauna. Pwede po yan po yung answer. Pag hindi lang po na-simplify po dun, kagaya po sa baba. Valid as an answer din po siya. Sige, payagan ko na. Okay po, sir. Pero Thank you. ayusin Okay ninyo. po. Ano? Okay. Sige. So yan yung ating r sub 1 of x. Hi. Take note. Take note. This is just r sub 1 of x. What if may value na yung mismong x? Diba? Kasi yung given sa atin, near x equals to 1 lang. Ano? Again, near x equals to 1. Pero hindi niya sinabi na ano yung x. Ano? So, ito yung ating problem about dyan kung may value na yung x. Sabi dito, use the Taylor's remainder theorem to determine the maximum error of the approximation and calculate the exact value of the error. Pag napakinggan nyo yung exact value of error, pwede natin tong i-represent as true error. Tama ba? Yun na din yun. Exact value ng error is also the true error. Naintindihan? So ngayon, exact value na. No, tinatanong na. Tignan nyo yung ating given. Ln of 1 has an approximated value of, ln ng 1.1 has approximated value of 0.1 minus so on and so forth. Tanong, what is the value of x? What will be our value of x from this problem? 1.1 po. Yun. 1.1 na. Nagets? Ito yung kaninang wala dito. Kasi yung given dito sa atin, f of x lang. Ano? Hindi nagbigay ng value. Ngayon, ang tanong sa atin is ln ng 1.1. Therefore, the value of x is 1.1. Nasundan po ba? Sunod na tanong. Alamin niyo kung sino si x minus a. Sa pattern. Tingnan nyo sa pattern 0. ng Taylor series. Ito yung related dun sa x minus a, di ba? Napapansin niyo? Kasi siya yung naka-raise sa value ng n. Tama po ba? Therefore, x minus a natin is 0.1. Ngayon, ang tanong, what is the value of a? What is the value of a? The value of a is 1. Sundan po ba yun? Again, x is 1.1. The 0.1 here is the x minus a. Therefore, a equals to 1. Nagets? Nagets po. Okay na tayo dyan. Ngayon, ang tanong, sino naman si n? 4 po. N is 4. Bakit?
Kasi sa x minus a natin na 0.1, ano yung highest degree? That is 4. Therefore, n equals to 4. Kukunin daw natin yung remainder, tama? Ano ang ating remainder dito? So that will be r sub 4 of x. Tama ba? R sub 4 of x. Saan to equivalent? Sa fifth derivative ng f of z. Tama? Fifth derivative ng f of z. Times natin saan? X minus 1 raised to 5. Bakit x minus 1? Kasi x minus a. Ano? Or x minus c. Which is x minus 1. All over 5 factorial. Nasundan? Sir, ba't hindi na lang 0.1 ang nilagay nyo dito? Kasi ang nilagay ko dito ay x. Lag po ba ako? Hindi naman. Okay. Again, if this is r sub 4 of x, dapat ito x minus 1. Ano? Kasi x unknown eh. Unknown pa. O ngayon, sinong kukunin natin sunod after nito? Sino kukunin natin sunod? Derivative po. Ito, yan, tama. Si fifth derivative ng f of z. So, kunin daw natin si fifth derivative ng f of x. Tanong, sino si f of x? ln 1.1, sir. 1.1 po. Ang ating f of x ngayon ay ln of x. Tama ba? Kasi ln 1.1. Sabi nyo, x is 1.1. What is our function? That is ln of x. Medyo madami kayo kailangan i-identify dito, ah. Marami kayo kailangan i-analyze. No? So, tandaan nyo na. Okay. So, we need to get the fifth derivative ng f of x. Okay? So, una, kunin muna natin si first derivative. What is our first derivative? That is 1 over x. Tama ba? Or, x raised to the negative 1. Tama? F double prime. Bababa ko lang to. Negative 1. X raised to the negative 2. Tama? Third derivative. Ng f of x. Ito ay negative 1 times negative 2. Positive 2. X raised to the negative 3. Tama? Sunod. Fourth derivative ng f of x. That is negative 6. X raised to the negative 4. Susundan. Fifth derivative. 24. X raised to the negative 5. Susundan. Susundan po. Okay. Opo, sir. Since may value na yung ating x dito, pwede na tayo ngayon makakuha ng exact value ng ating f of z. Kasi kanina, di ba? Wala kasing value yung x kanina. Kaya, retain lang tayo as z. Pero ngayon, may value na tayo ng x. Saan tayo kukuha ng value ng z? Again, sabi ko nga sa inyo, z is in between yung a at x. Tama ba? Z is between a and x. Ang tanong, which value of z are you going to use to make it maximum? Ito lang naman ang pamimilian nyo dyan. Si a po ba or si x para sa z? Again, ang value lang na pamimilian ninyo is si a at si x.
Scenario. Scenario number 1. Kung i-substitute ko si A na equivalent sa 1 sa equation na ito, that will be 24 over 1 raised to the 5th. Tama ba? Kung yung x naman na equivalent sa 1.1, ang aking i-substitute dito, that will be 24 over 1.1 raised to the 5th. Tama? Tanong, which of the two will give us maximum error? Yung po bang 1 ang isa-substitute sa x or yung 1.1 na isa-substitute sa x? Sino yung mas malaki ang value dyan? Ang mas malaki ang value kasi ito. Yung A po. Yun. Ito, di ba? Kasi sa paglaki ng denominator mo, sa pagliit ng value ng fraction, ito, mas maliit naman yung value ng denominator kaysa sa dito. So meaning, mas magbibigay ito ng maximum error. Ha? Yun na lang ang gagawin nyo, ha? Mamimili lang kayo para sa z kung si x po ba or si a ang gagamitin. Okay? So, what will be our value for f of z? Value ng ating f of z ay 24. 24 over 1 raised to the 5th or 24. Okay na? Substitute na natin to ngayon dito. Okay? So, r sub 4 of x is equivalent to 24, ito, times x minus 1 raised to the 5th all over the 5 factorial, which is 120. Alam ko saan nanggaling si 120? Sa 5 factorial. Diba? Ano? Simplify natin tong r sub 4 of x. R sub 4 of x, saan sa equivalent? X minus 1 raised to the 5th all over 5. Sinimplify ko lang po itong 24 at itong 120. Okay? Naintindihan? Sure kayo? Hindi pa tayo tapos. Ba't hindi pa tapos? May value po ng x. May value na ng x. Ano yung value ng x? 1.1. Tama. So, pwede na natin ngayong kunin yung x, yung ating maximum error o yung pinaka-remainder. So, r sub 4 of 1.1. Okay? So, r sub 4 of 1.1 is equivalent to 1.1 minus 1 raised to the 5th power over 5. Tanong, what is our r sub 4 of 1.1? 2 times 10 raised to negative 6 po. 2 times 10 raised to the negative 6. Again, para po ito ay makuha, alamin nyo si f of x, alamin nyo si x, alamin nyo si x minus a, alamin nyo si a, alamin nyo si n, alamin nyo si r sub 4, alamin yung derivative, substitute, tapos substitute nyo yung x. Okay? Medyo mahaba-habang process. Last na question. What is the exact value of true error? Or true error na lang. What is true error? E sub t. Paano nga kinukuha si E sub t? Ito lang. This is our true value. Ito daw yung approximated value. Nagets? This is our true value. This is our approximated value. Therefore, what is our E sub t? Pag-minusin nyo lang. Tama ba? Kasi true error equals true value minus approximation. So, ito, i-type ninyo minus itong lahat ng ito.
So what will be our true error? May compute. Sige, sabi lang kayo. For decimal, 1.8465 10 raised to negative 6 po. Yan ang ating true error. Tingnan ninyo ha. Ang sabi kasi, remainder is the maximum error, which is 2 times 10 raised to the negative 6. While the true error natin is 1.8465. Mas maliit siya dito sa ating maximum error. Naintindihan? So, kunwari, no? Magkaiba to ng scientific notation, malayo na kayo sa landas ng buhay. Ano? Malayo na. Mali na yan. Sinasagutan ninyo. Okay? Pag yan ay magkalayo ang value, alam nyo na, mali na kayo. Naintindihan? Ganyan ha. Ganyan ang mangyayari. So, you can take this and have screenshot para may basis kayo. Ano? Okay po ba? Isa pang problem para masanay. Screenshot na? Okay na. Next problem. Last na. O ito. Determine the maximum error of the approximation and calculate the exact value. What is the value of x? What is the value of x? $1.2 po. X is 1.2. What is x minus a? 0.2 po. 0.2. What is a? 1 po. 1. What is f of x? Square root of x. Square root of 1.2. Ay, square root of x po. Square root of x. Nagets? Yung iba, nagets po ba? Nagets na kung bakit square root of x? Sure kayo ha? Ito, square root of 1.2. X daw natin is 1.2. X minus a is 0.2. A is 1. Therefore, ang ating f of x is square root of x. Next, what is the value of n? 2. Yun yung highest degree ng x minus a. Therefore, para makuha remainder, we have here r sub 2 of x. Ano equation? Second derivative of f of z po. Second po ba? Third derivative ng f of z times x minus, anong ating value na a? 1 po. 1. Raise to ano? 3 po. 3 all over 3 factorial. We need to get the value of third derivative ng f of z. So, ano ang ating f prime of x? That is 1/2 x raised to the negative 1/2. Sundan? Sundan po? F double prime.
negative 1/4 x raised to negative 3 halves. Nasundan? Nasundan po. F triple prime of x. F triple prime three over 16. 3 over 16 ba? 8 po. Ay, 3 over 8. 8 lang 3 po, over sir. 8 lang pala. 3 over 8 x raised to Negative 5 halves po. Negative 5 halves po. negative 5 halves. Meron na tayo, di ba? F triple prime of x. What is F triple prime of z? Ano ang pipiliin natin value? X po ba o A? Para makapagbigay ng maximum error. Value ng A po. Sa A? Sa A po ba? Agree po ba yung iba dito? Agree kayo? Mas magbibigay ng malaking value? Okay. So, pipiliin daw natin na Z ay yung A. So, that will be 3 over 8 times 1 raised to negative 5 halves. Therefore, F triple prime of Z is equivalent po sa 3 over 8. Okay na? Nakuha. Ay, paano naman si ano? Si R sub 2 of x. R sub 2 of x, substitute lang natin. We have here 3 over 8 for third derivative na f of z. You also have your x minus 1 cube all over the 3 factorial which is 6. Simplify po natin. R sub 2 of x is equivalent sa ito equivalent? Saan equivalent ang ating R sub 2 of x? X minus 1 cube all over 16. Tama? Tama po ba? 3 over 8 divided by 6 is 1 over 16. Okay. So, yun na ating R sub 2 of x. Ano naman ang ating R sub 2 of 1.2 which is yung ating x. So, that is 1.2 minus 1 raised to 3 all over 16. What is our maximum error? Five times 10 raised to negative 4 po. Five times 10 raised to the negative 4. Hindi po ba nakuha nyo? Yes po. Ano nakuha? Same lang po, sir. Same lang din po, sir. Same lang. Sige. Paano naman yung ating true error? True error is just square root of 1.2. Diba? Square root ng 1.2 minus the approximated value na 1 plus 1 half times 0.2 minus 1 over 8 times 0.2 quantity squared. What is ating true error? Type 1? Eh, 4 decimal places. .45. Okay. 4.4512.
4.4512 times 10 raised to negative 4. Ito din po ba nakuha ninyo? Opo. Opo. Opo, sir. Opo, sir. Okay. So again, mas malaki ang ating maximum error kaysa sa true error. But, parehas pa rin naman sila ng scientific notation. Naintindihan? Naintindihan po? Opo. Okay, so yan naman ang ating topic. Last topic na natin sa Taylor series. Ano? So yan na yung last topic natin sa Taylor series. Pahinga muna tayo. Balik tayo ng 4:25. 4:25 ba? Okay. So, yan. Mabilis ang discussion tayo ng matrix. Basic na naman ito sa inyo, no? Okay. So, matrix natin, it is a rectangular array of real numbers, no? Represented by M rows and N columns. Ano kasi si matrix natin, pwede natin i-associate yan sa presentation ng data natin from a table, ano? Or say for example, may data ka ng coefficients ng inyong systems of linear equation. So, this matrix can be a representation for those coefficients ng ating linear equations or non-linear equations. Ano? So, this is the first part ng ating topic para naman sa topics like dito sa systems of linear equation, kung paano kukuha ng values of x. Ano? Or paano kukuha ng roots. Okay. So, ngayon, again, sabi dito, rectangular array of real numbers arranged in M rows and N columns. So, when we say the size of a matrix, so that is determined by the row and the column. Ano? And it is expressed by M by N. Say for example, meron tayong matrix na 3 by 2. No, matrix A na ang size daw ay 3 by 2. Meaning, your matrix contains 3 rows at 2 columns. Naintindihan? 3 rows and 2 columns. Sa 3 rows and 2 columns na yan, we're going to represent that in a matrix bounded by this bracket or square bracket. Hey. Ang tinatawag naman na element dito sa ating matrix, yun yung data sa loob ng ating matrix. Elements ang tawag po doon. Ano? And elements ay yung values, no, in a specific position. Okay. Take note that we have here a 3 by 2 matrix. Meaning, meron kayong 3 rows at 2 column. No? So, meron tayo ditong element A11, meron tayong element A12, element A21, element A22, element A31, at element A32. Again, ito na yung pinaka-matrix natin. No? 3 rows, 2 columns. Okay po ba? Ngayon, ganito yung pag-naming natin sa kada element. Ano? Ang naming natin sa element, meron tayo dito A11 kung siya ay nasa position of first row, first column. Okay? Yung A12 naman natin dito, nasa first row siya at nasa second column. Nagets?
Kagaya nito, A31. Nasa third row, pero nasa first column. Okay? So, example natin. Magbigay tayo ng example, Meron tayong matrix B na ayan. Unang tanong, what is the size of our matrix? Type nga ng ating answer. What is the size of our matrix B? That is 2 by 3. Okay, 2 by 3. Ang tanong, what is B? B sub 1, 2. Hindi pa nakaka-withdraw. So, the value of B sub 1, 2 is 2. It is because nasa first row and second column. Ang intersection nun, yun na yung value natin. How about B32? Sa B32 po, wala po tayong sagot. Tama. Kasi wala naman third row. So dito, lagyan nyo na lang undefined. Naintindihan? How about B23? Anong value? Type. Yan, 6. Okay? Naintindihan po ba kung paano mag-identify ng element at value nito? Naintindihan kung paano mag-identify ng size ng matrix natin? Yan. Okay. So, kung naintindihan na, punta naman tayo sa types ng matrices. Okay. So, for the types of matrices natin, meron po tayo na row matrix. Okay? Sa row matrix natin, meron po tayo na isang row, multiple columns. Say for example, you have here matrix A na 1, 4, 3. Tama? 1, 4, 3. So, meron tayong row matrix dito, isang row, multiple columns. Okay, naintindihan po? Meron din tayong column matrix. Pag column matrix naman, say for example, you have B, 1, 2, 3, 4. Sa ating column matrix naman, isang column, multiple naman ang rows. Okay? And this row matrix and column matrix ay tinatawag din natin na vectors. Ano? So, balita ko last sem, na sa statics, ay tinuruan kayo kung paano kumuha ng magnitude of a vector. Tama ba? Kumuha kayo nun last sem, di ba? Magnitude of vector, kumuha kayo ng unit vector. Tama? Tinuruan din kayo kung paano kumuha ng dot product at cross product of vectors. Tama po ba? Yun yung operations natin sa vectors. So, since naturo na sa inyo last sem, hindi ko na kailangang ituro this sem. Ano? Okay na tayo doon. Okay? Supposedly, kasama dapat yan sa syllabus. So, okay na tayo dyan sa ating vectors. Next natin, another type is rectangular matrix. Okay? Sa rectangular matrix natin, ganito lang yan. Si rectangular matrix, may size po na m by n and m is not equal to n. Or, kumbaga, row is not equal to column. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 2 rows at meron tayong 3 columns. So, hindi sila pantay ng dimension. Tama ba? Susundan po. Next na natin ay meron po tayong
Square matrix. Square matrix naman tayo. Square matrix natin, meron tayong size na m by n, pero yung m natin is now equal to n. Or kumbaga, pwede natin tong sabihin na n by n matrix. Okay? N by n matrix. Say for example, you have D. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, you have here this 3 by 3 matrix. Okay? Nasundan po? Ano pang type ng matrix natin? Yung about naman sa data, so, or elements. So, first we have here the identity matrix. Ang ating identity matrix, meron tayo ditong diagonal or main diagonal na puro 1. This is our main diagonal, no? Na puro 1 ang data and the other data ay puro 0 na. Okay? Nasundan po? Again, identity matrix, ang main diagonal natin ay puro 1 and other data ay puro 0 na. Next, zero matrix naman. So, zero matrix, lahat naman ng ating data ay 0. Gets? Sunod natin, na type ng matrix. Meron po tayo na scalar matrix. Ang scalar matrix naman, instead na 1, ang ating main diagonal, ibang coefficient naman. Say for example, gaya nito. Scalar matrix siya kasi yung kanya main diagonal is puro 3 and other data ay 0. Okay? Nagets po? And then next ay diagonal matrix. So diagonal matrix, meron tayong 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Okay? Dito naman, dito naman ay meron tayong main diagonal na iba-iba na data pero yung other data ay 0 pa din. Okay? 1, 2, 3. Ano? Yan ang example ng diagonal matrix. Sunod natin ay meron tayo dito na upper triangular matrix. Ano? Sa upper triangular matrix, yan. Upper triangular kasi yung ating data is nakapag-form po ng upper triangular na data. Yung lower niya is puro naman 0. Nagets po? Nagets po natin. How about lower? Lower triangular matrix. Sa lower triangular matrix, meron naman tayong ayan. So, lower naman, nag-form naman siya ng lower triangle. Ano? Tapos, yung other data natin is puro 0. Tanong, sir, kung po ba ito ay 0, okay lang po ba? Okay lang.
Okay? Okay lang din yan. Basta maka-form tayo ng triangle, tas ito, other ay 0 na. Tanong, sir, pwede po bang i-flip? I-mirror daw to. The answer is no at no. Bawal i-mirror. Okay? Bawal i-mirror. Kunyari, yung ang inyong matrix ay ganito. Yan. Bawal yan. Ano? Kaya ito. Ayan. So, bawal yan. Okay? Naintindihan? So, yan na muna yung ating types na matrix. Last na tayo. Sulitin na natin. Last natin na topic ay muna for today is operation sa matrix. Unahin natin yung addition or subtraction. Sa addition of subtraction, lagi nyo tatandaan, same size dapat ang matrices. Okay? Same size ang matrices. Say for example, you have A na ang size ay 2 by 3 at B na ang size ay 2 by 2. Pag kinuha natin ng A plus B, this is undefined. Hindi pwedeng makuha. Pero, kung ito ay parehas na 2 by 2, pwedeng makuha ang ating A plus B. Tama ba? Okay. Okay. So, anong sunod natin gagawin? So, for example, you have elements na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin natin, say for example, 1, 3, 1, 2, negative 1, 0. Yan. Tanong, pwede po ba natin kuhanin ang A plus B? Pwede? Pwede kunin? If answer is yes, paano naman natin kukuhanan yung elements? Ang pagkuha ng elements niyan is, kung ano yung position, yun lang yung i-add din nyo. Ano? Kung ano man yung elements dun sa position na yun, yun lang i-add din nyo. Kagaya nito, A plus B. So at position 1, 1, so we have A11 plus B11. Meron tayo ditong A12 plus the B12. We have A13 plus B13. Meron pa tayo ditong A21 plus B21. A22 plus B22. Meron tayong A23 plus B23. Okay? Yun lang. So, kung ano yung position na yun, position 1, 1, yun lang i-add din nyo. Okay? So, kagaya nito, ano ang ating magiging answer? So, we have here 1 plus 1. You have 2 plus 3. You have 3 plus 1. Di ba? Next, you have 2 plus 4. Sorry, 4 plus 2. 4 plus 2. You have 5 plus negative 1. At you have here 6 plus 0. Okay? So, evaluate lang natin ang ating A plus B. Meron tayong 2, 5, 4, 6, 4, 6. Naintindihan? Naintindihan po? Okay. So, kunwari, A minus B naman. A minus B, meron tayong 1 minus 1, 2 minus 3, 3 minus 1, 4 minus 2, 5 minus the negative 1, at 6 minus 0. Okay? So, what is A minus B? A minus B natin ay 0. We have here 0, negative 1, 2, 2, 6, 6.
That will be our final answer. Naintindihan po ba? Nagets po ito? Addition ng matrices? Naintindihan? So siguro hanggang dito Opo, lang sir. muna tayo. Ano? Sino pong may tanong sa inyo? Questions? May tanong? Wala. So wala nang tanong. So class dismissed na po tayo. Thank you po sa inyo, engineers. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po, sir.